Oh my gulay. Ito, pinapakita ko ngayon yung mga tanim na kangkong. Ang kangkong tinatawag sa English na swamp cabbage. O parang mga repolyo. Crunchy kasi ito. Pagka yan, tanggalin, ganda ng tubo niya. Yan. Marinig nyo? Ng swamp cabbage. Magaganda. Libre, pag dito lang sa bukid. Walang bayad. Saka malinis pa. Dahil ang supply ng tubig, tingnan niya, napakalinaw. Ito. Mata ko lang malabo. Matay malabo. Kaya kung sino yung gustong mag-ulam ng kangkong dyan, lalo yung para sa sinigang, salad, para sa adobong kangkong, yan ang masarap. Madali lang ito, itanim ito. Dahil ang ginagamit, ganyan, kahit 1 foot, basta meron yung parte na to, itong pinakapuno ng dahon na yan. Magkaroon lang ng dalawang ganyan, tutubo na yan. Kahit sa mga paso, pwedeng itanim to. May itinanim ako dun sa paso sa bahay. Ngayon, nakakapag-harvest na rin kahit papano. Pero dito sa bukid, yan o. Pakita ko sa inyo. Ang gaganda ng mga umusbong na mga talbos niya. Kaya niyang lampasan yung mga damo na yan. So kung malimit na kinukuhanan to ng mga talbos, mas gaganda yung klase ng talbos na makukuha natin, ma-harvest natin. May nakita ko doon sa bandang malayo, doon sa mga tabi ng subdivision doon banda. Ang tanim niya kamote, saka ito kangkong, swamp cabbage. Maraming dumadaan doon sa kanya na bibili ng pangbenta, saka yung mga pangulam. Bigyan natin yon na magsasaka, taga Aritaw, Nueva Vizcaya. Yan lang yung pinagkakakitaan niya, kangkong. Ang dami. Sako-sako yung mga na-harvest nila kasi medyo malawak yung tinamnan niya. Ang bulaklak nito ay ganyan. Parang sa kamote din. Yan o, kulay pink. Kasi yung kamote, parang ganito rin yung bulaklak niya. Kakaiba lang sila sa pinagtatamnan. Dahil yung kamote, hindi gaano resistant sa maraming tubig. Ang kailangan lang niya yung sapat na moisture ng lupa ay pwede na siyang mabuhay. Bubog yung paa natin. Ito. Dito sa banda na to, iba yung klase ng kangkong na to, parang kulay pula. Maganda dun sa kabila. Pero ayan, na may mga tubo pa rin. Kung ganito yung nakuha na mga kangkong, ito lang ang putol. Maliit lang, huwag masyadong malaki. Ito. Yan, masarap na i-adobo yan. Hindi gaya dun sa iba, yung panigang talaga. May bunga rin ito. Itong kangkong na to. Lalo na yung hybrid. Mostly yan ang gagaling dyan sa bandang China, Vietnam, Taiwan. Hybrid yung nandun. Ito yung naman yung talbos ng isa. Mas maganda to na panigang. Bukod sa malambot, yan, sariwang sariwa pa. Kaya kung sino man yung gustong humingi o mag-ulam ng ganito, punta lang kayo sa akin. Marami dito sa bukid, libre. Ang bulaklak, hindi lang purple. Meron din yung isang variety na puti ang bulaklak niya. Yan kasi yung purple. Puntahan natin yung kulay puti na bulaklak. Yan yung kulay purple. Dito. Yan yung puti. Yan. Yan yung puti. Yung bulaklak ng kangkong. Swamp cabbage. Purple saka puti.
Walang lasa pagkakainin mo yung bulaklak. Ito, bukan natin kainin. Yan. Ang texture niya crunchy. Tapos ang malasahan mo yung parang sa ubod ng nyog. Since na edible naman yung yan, swamp cabbage o kangkong, ay pwedeng kainin to. Bulaklak niya. Subukan nyo. Ito. Kain tayo ng bulaklak ng kangkong kung wala na talagang makain. Pang survival yan. Papakita ko kahit maganda yung tubo, may mga insekto pa rin na ayan, kumakapit. Yan, insekto na yan. Parang shrimp. Yung kulay berde na yan sa kulay dilaw na. Yan, insekto. Kaya makikita nyo yung mga dahon ay mga butas na ganyan. Kaya pagka nakakuha kayo ng pag-ulam na ganyan, hugasan maigi para hindi natin makain yung mga insekto. Pero sa klase ng kangkong na to, hindi ganong inaatake ng mga insekto. Although may nakikita tayo na ba isa-isa, yung mga lady beetle, weevil, yan. Ganyan. Yung maliit na creature na yan. Yan yung weevil. Yan sila nagtatago. Kaya pagka naghugas ng ganyan, linisin maigi. Yan. Dahil iba yung lasa niyan pag nakain nyo. Pero kukuha ko ngayon bago ako uwi para matikman yung masarap na swamp cabbage o kangkong. Hanggang dyan na lang po nagtatapos ang kangkong natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless you all.